Samahan si Chris Lorenzana, Trainer at Chief Inspiration Officer ng Training Edge Incorporated sa isang oras na seminar sa radyo na magbibigay inspirasyon upang lalo pang mapaganda, mapasaya at mapaunlad ang ating buhay. Winner ka, Pinoy! Don't quit before your miracle. Makinig, makilahok at sumama sa talastasan dahil ang programang ito ay para sa iyo. So if you're lost and on your own, you can never surrender. Hindi ka naman talaga nag-iisa. Winner ka, Pinoy! If your path won't lead you home, you can never surrender. Winner ka, Pinoy! Kada araw ng linggo, alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Dito lamang sa DZXL 558. Happy Winner Ka Pinoy Sunday, everyone! Welcome to Winner Ka Pinoy! Friends, kumusta? Sana ay nasa maayos kang kalagayan, ikaw at ang iyong mga minamahal. Yung palad, kalyado mong kamay sa hirap ng buhay. Dami mong problema. Mga kaibigan, napakaganda ng ating pag-uusapan ngayon ha, kasi pag-uusapan natin ang yung ating damdamin at ang epekto nito sa ating pagkilos. Better feelings, better response. Sa bakas na umalinig. Pinoy ako, buo aking loob, may agiman ang dugo ko. Pinoy ako, may agiman ang dugo ko. Mga kaibigan, ako, inspired ang episode natin ngayon sa maraming conversations ko lately sa aking mga coaching sessions at inspired din ito nung nanood ako sa YouTube nung Model Strangers. Ikikwento ko sa inyo mamaya kung ano yon para malaman ninyo na ang sarap talaga ng pakiramdam pag maayos yung ating damdamin. Tingin ako, pero di nila alam na ang Diyos ang dahilan ko. Pinoy ako, buo aking loob, may agiman ang dugo ko. Pinoy ako, may agiman ang dugo ko. Mayagimat ang dugo natin, mga kaibigan. Pinoy tayo eh. Pinoy tayo. Kaya kahit gaano kahirap ang buhay ngayon, kahit na meron tayong krisis na hinaharap, lahat po tayo walang exempted, di po ba? Nung nagpagasolina kami nung huli at 100 pesos plus na ang isang litro, talagang parang sakit sa damdamin. Pag nag-grocery tayo, ang mahal na lahat ng mga bilihin, parang, at yung sweldo natin, ganun pa din, yung kita natin, ganun pa din. Talagang mabigat yung ating pinagdadaanan. So sana yung ating pag-uusapan ngayong tanghali ay makapagpagaan ng ating pakiramdam. Ha mga kaibigan? At sana mabaon mo ito sa iyong pamilya at sa iyong trabaho at sa ating komunidad na rin. Binabati ko lahat ng mga nanonood sa ating Facebook live stream. Salamat po sa lahat sa inyo nanonood sa ating YouTube live stream. At inaabangan yung pag-post nito dahil magkaiba tayo ng oras. Maraming salamat. Kayo na kasama ako sa inyong mga radyo. Maraming salamat. Pinoy ako, buo aking loob, may agiman ang dugo ko. Pinoy ako, may agiman ang dugo ko. Sana mga kaibigan ha na huwag nating hayaang ma-discourage tayo ng sobra. May mga nakakausap ako lately na yun ang problema, no, na dahil nga sa effect ng crisis na pinagdadaanan natin ngayon. May mga ibang kumpanya na nagsara na, may mga iba na projects na na-cancel. Ako din po affected kasi syempre hindi priority ang training.
ang coaching sa panahon na ito. Pero, sabi ko sa sarili ko, kung nausap ko talaga yung sarili ko, kasi parang ako mag-panic din, kagaya ng mga nakakausap ko, na sabi ko, na-survive mo ang pandemic, Chris. Mas-survive mo din to. So, andito ako ngayon para ipaalala sa atin na malalagpasan din natin to, mga kaibigan. Ha? Tiwala lang talaga. Tiwala lang tayo na things will get better. Things will get better. Ayan. At samahan natin ng taos-pusong dasal talaga. Right, dear friends? At ang kaya lang, hindi natin pwedeng, wala tayong magagawa doon sa presyo ng gasolina, sa presyo ng mga bilihin. Kasi hindi natin talaga siya kontrolado. Kahit anong dasal natin, mukhang hindi talaga siya bababa hanggat hindi siya bababa talaga. So, ngayon, ang pag-uusapan natin is yung bagay na kontrolado natin talaga. Tayo, ang ating pakiramdam. Bakit ko napili itong better feelings, better response? Kahapon, habang nagtatrabaho ako, glilinis ako, gliligpit ako, I was watching this very beautiful channel on YouTube. God bless the soul of this, of the producer of this show, na tuwan-tuwa talaga ako sa show na to. Where is that now? Ang pangalan ng YouTube channel na to, mga kaibigan, para ma-experience nyo rin if you like, is Model Strangers. Hindi kita yung host ang ginagawa niya, photographer siya, ang ginagawa niya, ina-approach niya kahit sino, like kung sino yung makapick ng interest niya, sabi niya, tapos lalapitan niya, excuse me sir, excuse me, and parang, I really like your style. Siyempre, pag sinabi sa yung ganon, di ba, parang mapapangiti ka talaga. Or, oh, you look so unique to me. Or, I really like the way you carry yourself. So, laging nagsisimula siya doon sa compliment niya, na gusto ko yung suot mo, gusto ko yung itsura mo, napaka-elegante mo. Tapos yung mga ina-approach niya, parang natutuwa at nagugulat, no? Na parang, oh, really? Yan. Tapos sasabihin niya, my name is Chris, kapangalan ko pa. Sabi niya, I'm a photographer. Tapos sabi niya, yan nga, randomly, nilalapitan yung mga tao, tapos kukuha siya ng pictures niya. Tapos habang kinukuhanan niya sila ng pictures, tinatanong niya sila, what gives you joy in your life? Yung mga ganyan. So dahil tinatanong niya sila, 'di ba? So kunyari tinanong niya ako, what gives you joy in your life? So syempre magsa-spark yung mata ko, moments when I'm with Chinil or something like that, no? When I'm doing my best in a training program. So habang kinikwento ko sa inyo yan, syempre nag-sparkle yung mata ko, and that's when he takes pictures, maybe, kasi wala naman ako doon. But that's just what I imagine. Tapos sa bandang dulo nun, mga 3 minutes lang naman yung video, bandang dulo na andun yung mga pictures nila. So beautiful, so beautiful. So parang sabi ko, this is so inspiring. Kaya doon ko nakuha yung idea na ngayong araw na to, pag-usapan natin ang feelings. Feelings. Nothing more than feelings. Hindi siya nothing more actually. But anyway, it's actually everything. So, better feelings, better response, better living, better life. Mas maayos na damdamin, mas maayos na tugon. Diba, kaibigan? Paulit-ulit naman natin din yan sinasabi. Nasabi natin dati, happiness is an asset, diba? Is an advantage. Pero first and foremost, sa lahat po ng mga nagdiriwang ng kanilang mga kaarawan ngayong araw na ito, especially our very own Radyoman Jane Martin. Happy birthday to you. May you stay beautiful. Isa ang boses mo sa pinakamagandang boses sa DZXL 558. And you're one of the most memorable people for me kasi nagsimula tayo nung nagsisimula pa lang halos yung Winner Ka Pinoy, magkasama na tayo. So, Jane, may you have many, many more happy and blessed and really fulfilling days ahead of you. Happy birthday. At sa inyo po lahat na nagbe-birthday ngayon or ngayong buwan na ito ng Abril, happy birthday to you. May you always be wrapped in love. May you always be wrapped in the Lord's graces. Ayan. All right. So there, back to our topic today, better feelings, better response. Walang nagro-road rage na masaya. Walang nagsisigawan sa kumpanya na kalmado ang damdamin, di po ba? Kaya
pag-uusapan natin tong bagay na ito na tahimik pero napakalakas ng impact sa buhay natin at yun ang ating damdamin at ang impact noon sa ating pagtugon. Kaya better feelings, mas maayos na damdamin, better response, mas maayos na tugon. Kasi kung titingnan natin mga kaibigan, hindi mo pwedeng ihiwalay yung nararamdaman mo sa ginagawa mo talaga. Pwede naman siguro paminsan-minsan, pero yun yung sinasabi nila na, hindi siya totoo, pretentious siya, pretentious. Yun yung mga tinatawag ng mga kabataan ngayon na fake siya, fake. So, our emotions are so powerful. Kaya nga, pag nasa positive emotional state tayo, kalmado, grateful, mapagpasalamat, nagpapasalamat, hopeful, umaasa. Parang ako umaasa. Parang tayong lahat umaasa na sana matapos na tong krisis na to. Pag nasa maayos tayong, paano ko ba tatagalogin to? Maayos na pakiramdam, magandang estado ng ating emosyon. Kalmado ka, alam mo yon, yung parang gumagana yung tamang kaisipan mo, yung bahagi ng utak natin na yung ating prefrontal cortex na in charge para makapag-isip tayo ng tama. Nakakapag-isip ng solusyon, ganyan. So, hindi po posible yon kapag galit tayo or stress tayo or nakikipag-away tayo. That's why, usually, pag galit o takot o stressed o anxious, ang umaandar sa atin is yung parte ng utak natin called the amygdala na in charge doon sa ating sugod, diba? Or takbo, parang ganyan. So sa ganong estado, we become so reactive, no? Kasi parang ang feeling natin, ina-assault tayo eh. Sinasaktan niya yung pride ko. Parang ganyan. So we don't respond. Di tayo tumutugon. Nagre-react tayo. Yan yung dahilan kung bakit marami ngayon ang mga nakakulong dahil sa road rage. Kung hindi man road rage, rage in general. Na masyadong naging defensive or masyadong nawala sa sarili dahil nga hindi nakapag-isip. So better feelings, better response. Dedicated ito sa inyong lahat. Well, actually, dedicated ito sa atin lahat. Kasama din ako. Pero follow through ito doon sa mga nakausap ko lately. And I promised you right now, thank you for listening by the way. I promised you that, dahil kulang yung oras natin, I would devote some time on Winner Ka Pinoy to address feelings. Kasi natatalo tayo minsan ng ating damdamin mga kaibigan, right? So, we don't always act, wag nating ipaglaban na, hindi ako emotional na tao, no? I always act based on logic. Hindi kaibigan. We always act based on our emotional state. Hindi lang, siguro sa iba, no? Pero karamihan sa atin talaga, hindi isip una ang gumagalaw sa atin when provoked. Pag na-trigger tayo, di ba? Minsan nga masulyapan ka lang ng hindi maganda. Hindi lang maayos yung tono nung sinagot ka, pero talagang grabe, nag-react ka na, right? So, kunyari, sinabi sa'yo sa kumpanya na, kinausap ka, no, na kailangan i-improve mo yung pag-uugali mo kasi napansin namin, etc., ganyan. One feedback, pero yung isang empleyado na sinabihan noon, pakiramdam niya, pinahiya siya, pinagalitan siya. Ano ang reaction niya? Anger. Alam mo, itong boss ko, hindi ako na-appreciate. Pangit talaga yung ugali niya. Monster siya. Hindi ako na-appreciate. Ayoko na. Mag-resign na lang ako. Pero yung isa, sabi niya, paano kaya ako mas magiging mahusay pa pagdating sa attitude ko? Sir, ma'am, meron na kayong suggestion kung paano pa mas magiging maayos yung aking pag-uugali? Bigyan niyo nga ako ng halimbawa pa. So the first one felt attacked, pero yung pangalawa felt challenged, felt curious, diba? Naging curious siya. So, dahil magkaiba ang kanilang damdamin, parehong sitwasyon lang din naman, parehong feedback yung binigay,
Pero magkaiba yung kalidad ng kanilang pakiramdam pagkatapos, di ba? So, yun yung sinasabi na marami na, it's not what happens to you. It's what you do with what happens to you. Lagi nyo naririnig yan. Na hindi yung nangyari ang mahalaga, kundi kung paano mo tinugunan yung nangyari sa'yo or kung ano ang kahulugan na ibinigay natin doon sa nangyari sa atin. So there, dear friends, sana ay nai-inspire kayo sa ating episode ngayong tanghali. Better feelings, better response, better life, better living. And so, mauna na akong bumati at baka mamaya hindi ko na naman kayo mabati. Hello, Miss Ermi Clemente. Thank you for always watching every Sunday, my dear. Ray Joseph Galang, hello. Hi, Tita Fing! Good morning too! Kita ay natais. Ano pa kita magkita ay nila Madam Juvie man? Let's schedule that already. Uy! Pa-shout out daw. Wow, daw ga pamati. Sila sa Balay Subong ba? Okay, my cousin Ira Love de la Cruz said, pa-shout out Ate Chris Lorenzana. Happy and blessed birthday, Finn Riker Santos. Enjoy life to the fullest. Padayon sa pagiging mapinalanggaon, mapisan, kag mabinoligon sa imo family and friends. See you later. Wow, may parte si Riker ba? And God bless you always. Greetings from Mom Love. Nice. Nice. Ara ka mo sa Balay Love. Hi, Mamang. To our amazing matriarch. Our mother darling, Mrs. Aida Lorenzana. Hello, Mamang. I miss your bougainvillea. And to my very cute and handsome nephew, hello, Jacobo. Auntie Ninang misses you. Hi, Matmat, Tintin, Mimi. I miss you all. Thank you for being with Auntie Ninang today. Siya, you already made me feel so good. Okay, so, better feelings, better response. Pag pangit yung mood mo, pangit na kaagad, di ba? Lahat nadadabugan mo, right? So, nagsisimula lagi sa damdamin. But then if you may ask, talaga bang nagsisimula sa feelings? Hindi. Nagsimula muna siya sa thoughts. Well, sabi na, merong nag-message sa akin. Ang pangit ng pronunciation ko doon. Merong nag-message sa akin. Hindi ko na mababasa, ko na mahanap yung message niya. Pero sabi niya, I love listening to Winner Ka Pinoy because it's like studying psychology. How nice! Thank you so much! Pero syempre, yun yung aking love I graduated with Bachelor of Science in Psychology. I finished my master's also in my favorite university, of course, St. Louis University. And of course, naging ninang ko, ang isa sa mga pinakapaborito kong professors, Dr. Lilian Gandeza. Hi, Ma'am Lils. Ayan, ninang ko siya syempre. And so, thank you for that, really. Ayan, sana mag-message kayo during the program so I can read. Alright. Hello, Mr. Romel Livid. Hello pa rin, mga kasama, mapagpalang Abril. Hey, thank you. Sabi ni Tita Pink, pretty pink, hirap yung bugso ng damdamin. That's true. Mahirap talaga yung bugso ng damdamin. I had moments like those, dear friends. Lalo na nung bata-bata pa ako and I was driving. There was one time, nakwento ko na yata sa Winner Ka Pinoy, but that's many, many years ago. So sa inyo na mga nanonood sa YouTube, sa galit ko talaga dahil singit na singit, cut ng cut, ganyan. So nagpagtama naming dalawa, parang binaril ko siya with my hand. Parang, alam niya yung parang bang, ganyan. Yung daliri ko lang naman. Wala mo talaga akong baril. Pero ganyan. Tapos binaril niya din ako. Isn't that funny? Nagbarilan kami ng daliri namin sa galit naming dalawa. Now, can you just imagine if they were true guns, no? Kaya maraming minsan ang namamatay dahil sa bugso ng damdamin. Kaya, dear friends, better feelings, better response. Pag-uusapan natin mamaya. So, how do I have better feelings? Paano ako magkakaroon ng better feelings? Dan, surprise, mamaya po yung dear friends, ha? Unahan ko na nag-irelonggo ko ba? Watching from Sitio Matlong. Wow, love. Hello, Mamu, Kuya Iko, and baby Matmat na nasa bahay ni Mamu ngayon. Ay, abaw, si Matmat lang ang gali dito. Okay. Spread the love and good vibes always po para mahawa ang nasa paligid natin sa good vibes na dala ng bawat isa. Thank you so much, Teacher Ira Love de la Cruz. This is very nice. Hello, Mayet. Hi. Hello to you.
di makitain nanta sa pagpuli namon liwat ha. Hopefully we can, get together. Oh, to our future Father Ian Gabriel Zaulda, very special to me. Hello, Ian. Shout out to you, of course, and more power daw sa ating programa at sa iyo din. I'm so proud of you. He's a seminarian now, si Ian. Pwede ko pang banggitin ni Ian that, we used to talk, parang ganon na lang. Sabihin na lang natin na we had conversations in the past. Nung high school pa lang si Ian. And nakakatuwa, tumanda na lang ako. Ian? Kasi high school ka pa lang noon eh. Tapos ngayon, seminarista ka na. Malapit ka na maging pare. I'm so proud of you, my dear. Really am. I really am. Oh, Shell. Better feelings, better response. Thank you for listening, my dear. Sana ay makapulutan mo ng inspirasyon yung ating programa ngayong tanghali, Shell. And enjoy your vacation in Ilocos ba? Tama? In Vegan. Ayan. So, thank you, really. I'm so happy you're listening. And so, before I play for you a beautiful song, dear friends, ulitin ko lang yung quote na sinama ko sa ating libro on the last page talaga para pwedeng buklatin anytime. Sabi ni Robert Adams, "Within you is the light of 1,000 suns. Within you is the light of 1,000 suns." Isang sun nga lang, okay na eh. But when you have better feelings, you are sunny. Diba? Parang ang liwa-liwanag mo. And so, carry that light. I hope you do carry that light. And I'd like to play for you this very beautiful song, one of my favorites. It's entitled Everybody by Ingrid Michaelson. Sabi ng kanta na to is that everybody wants to love. Everybody wants to be loved. At kapag minamahal ka at nagmamahal ka, guaranteed ang better feelings. So enjoy this very beautiful song, dear friends. Everybody by Ingrid Michaelson. We have fallen down again tonight. In this world it's hard to get it right. Trying to make your heart feel like a glove. What it needs is love, love, love. Everybody wants to love. Everybody wants to be loved. Oh, 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 oh. Everybody wants to love. Everybody wants to be loved. Oh, 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 oh. Happy is the heart that still feels pain. Darkness drains and light will come again. Swing open up your chest and let it in. Just let the love, love, love begin. Everybody wants to love. Everybody wants to be loved. Oh, 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 oh. Everybody wants to love. Everybody wants to be loved. Oh, 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 oh. Everybody knows the love. Everybody holds the love. Everybody falls for love. Everybody feels the love. Everybody steals the love. Everybody heals with love. Oh, oh, oh. Just let the love, love, love begin. Everybody wants to love. Everybody wants to be loved. Oh, oh, oh. Just let the love, love, love begin. Everybody wants to love. Everybody wants to be loved. Oh, oh, oh. Just let the love, love, love begin. Everybody wants to love. Everybody wants to be loved. Oh, 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 oh.
Everybody heals with love, dear friends. Everybody wants to be loved. Diba, mga kaibigan? So what better way to have better feelings than to really focus on love, what you love, why you love, diba? Bakit ka nagmamahal, right? So kapag binalikan natin, talagang wow. And we see things with eyes that love. Diba? Kasi kung ang filter mo sa mundo, kung yung parang ang salamin mo is so dark, lahat na makikita mo, pangit, diba? Yan. So that's why hindi natin nakikita yung realidad base sa totoong nangyayari talaga. We see it through an emotional filter. Yan nga, kaya nga sabi nila, if you see the world with the filter of love, with eyes that love, diba? Parang nagbabago talaga ang nakikita mo. So, kaya kung insecure ka, lahat rejection. Kung galit ka, lahat mali, diba? Kung kalmado ka, lahat may posibilidad. Kung nagmamahal ka, lahat nakikita mo as a brother or a sister. Right, dear friends? Better feelings, better response. Oras mga kaibigan, it's 11:30 in the morning at nandito pa rin po kayo sa inyong paboritong programa tuwing linggo, Winner Cup Pinoy sa DZXL 558 Manila. At kasama niyo pa rin po ako, ang inyong lingkod, Chris Lorenzana. Please follow us on YouTube, on TikTok. Mag-subscribe po sa aming Facebook, DZXL News. Ayan. Hello to Michael Sologastua. Pa-shout out po, Ma'am Chris, from yung mga kaibigan ko to dito sa sa San Antonio Village. Bow, shout out dira sa inyo tanan. PL Todd, South Estrella Corner, St. Paul, San Antonio Village. Ay, ba ko special sa akon ba? Thank you so much for listening and for watching. Bow, damo, gid nga salamat. Salamat, gid. Next time, mataho kita liwat. Ayan. Alright. There's a message here again from Ian. Si Mama po isa sa mga nag-push. Oh, yes. I remember your mom, Miss Jeannie Zaulda. Give my regards to your mom, ha, Ian? Sabi niya, opo, high school, ma'am. Really big help po talaga kayo. Kaya nakatayo sa kinakatayuan ko ngayon. Oh, thank you so much, Ian. Bawat isa sa atin talaga minsan ipinapadala doon sa mga tao na nakikilala natin to serve or to guide them during that particular time, diba? So, yun. Thank you, Ian, for really making me so... balitaan mo ako, ha? Pag ordination mo na, I'd be so excited. If I could, I would want to be there. Ayan. And if I couldn't, I still would want to be there in spirit. Ayan. So, how do we change our feelings? Yun muna. Actually, bago ka naman nagkaroon ng pakiramdam, nag-isip ka muna, di ba? So, paano mo mapapalitan yung damdamin mo or yung nararamdaman mo? Una, palitan mo muna yung kahulugan na binigay mo doon sa nangyari. Di ba? Kinat niya ako, salbahay siya, wala siyang respeto. Hindi kaya na nagmamadali lang siya dahil pupunta siya ng hospital kaya? Di ba no? So, pwede rin bang vice versa? Pwede din. You change the way you feel and later on, nagbabago na rin yung pananaw mo, di ba? Or yung kaisipan mo. So, pwede rin. So, pwede yung feelings, try to feel good and your thinking changes. Or, mas powerful minsan na you change your thoughts and your feelings change as well. Meron tinatawag sa English na pinapopularize to ni Daniel Goleman. Sabi niya, meron tinatawag na emotional hijacking. Sa emotional hijacking, yun yung nauuna ang emosyon natin kaysa sa isip natin. Tapos, magsisisi tayo pagtapos natin siyang masuntok or yung iba nga, pagtapos nilang makasakit talaga ng malubha. Dahil na emotionally hijack sila, so hindi gumagana yung thought process nila, no? Hindi sila nakakapag-isip ng tama. And then pag nahimasmasan na sila, tsaka nila sasabihin na, ay, sorry, hindi ko sinasadya, di ba? Hindi ko alam kung ano nangyari, nandilim yung paningin ko. Because nag-react ka nga. You were so reactive na hijack ka emotionally. So may mga times na medyo, may mga times din na parang overreactive tayo, Parang, ang liit-liit na provocation, pero dahil sobrang laki ng meaning na binigay natin, di ba?
feeling natin parang, grabe, pang teleserye yung ating response. Hindi ka lang nireplyan agad. Anong iniisip mo? Grabe, ayaw niya na sa akin. Break na kami. Baka naman nakalimutan lang niya yung cellphone niya. Nangyari din sa akin yan dati. Meron ako minessage, tapos the next day pa siya naka-message pabalik. Sabi, sorry, I left my phone. Diba? Nag-iba lang yung tono, naisip mo kaagad, galit na. Could it be na hindi yun tungkol sa'yo, diba? Hindi, ang narinig mo kaagad is, he's angry with me, galit siya sa akin. Oh, could it be na meron lang siyang iniisip that time? Could it be na may problema siya sa pamilya? Kaya yung okay niya is okay. Yung okay niya sa'yo is hindi malambing na okay, diba? Hindi kagaya ng dati na, okay, diba? Ngayon is okay. Yeah. Right? Minsan, yung kwento sa utak natin, yung kalaban natin, it's our story that makes us feel the worst possible scenario, worst possible feelings. Ulitin ko. Kunyari, no, hindi kanya, sabi mo, good morning, sir, tapos hindi ka man lang niya pinansin. Hindi kanya sinagot, di ba? Tapos ano sabi mo? Naku, pinag-iinitan niya ako. Pwede kaya na kinausap siya ng presidente, kaya yung isip niya was so occupied with that thought, wala siyang napapansin sa paligid niya. Kasi that happens. Parang ako din minsan, meron kumakausap sa akin, pero dahil nakakonsentrate ako, di ko naririnig. Hanggat di sasabihin na, ha, Chris, you know, doon ko lang, yes. Diba? So, could it be that it's not about you? Diba? Mali lang yung order na na-deliver sa'yo. Ano sabi mo? Worst day ever! Tapos nag-post ka kaagad sa Facebook. Feeling galit ako. Oh, no. Diba? Na late ka lang. Tapos, tinignan ka ng hindi okay at tinignan nila yung relo nila. In-interpret mo na kaagad na, oh no, wala na akong kwenta. Diba? Ay, you get it? Maraming beses na hindi yung nangyari ang mahalaga, pero kung ano yung meaning, ano yung interpretation that we put into it. Binigyan ka ng feedback sa kumpanya, you felt criticized. Diba? Dinamdam mo masyado, gusto mo na mag-resign. Hindi lang nilike yung post mo. Ako, hindi po ako madamdamin sa ganyan. Kahit di nyo i-like yung post ko. Kahit, kasi pinopost ko yan so that someday I would remember. So, kahit di nyo siya i-heart, it's okay with me. Hindi ako magdadrama na, oh, hindi nila ako mahal. No. I mean, there are a lot of you who love me and care for me. I focus on you more. Nyari, isang beses ka lang nagkamali, di ba? Isang beses lang. Pero ano sabi mo? Oh, I always mess things up. I'm such a failure. And so, you approach life like that, di ba? Siguro ikaw muna ang una dapat na recipient ng pagmamahal mo. Everybody wants to love. Everybody wants to be loved. Oh, oh. Hindi ko alam ito ng kanta. Pero ang point ko dati is that everybody, you included. At siguro, wag nating hilingin na yung pagmamahal na yun ay manggaling sa iba. Ikaw muna, siguro. Better feelings, better response. Pag hindi ka masaya sa sarili mo, kahit anong pagmamahal ang ibigay namin sa'yo, di ba? Wala yon. Kasi there's no space in your heart for our love, eh. Di mo nga mahal ng sarili mo, di ba? Ayan. So, well, thank you so much for those of you who trust me to be your coach during this difficult time. Thank you so much for trusting me. Sa lahat ng kumpanya who still continue to trust me, I'd like to thank FTech Manufacturing, FTech Philippines Manufacturing. Maraming salamat. Especially to, I'm very, very proud of her, our president. Our president ako, Miss Aimee Jiangco. First woman president ng FTech. It's a Japanese company. I'm so proud of you. I don't know if you're listening now, pero thank you so much for the opportunity to serve your leaders again. Miss Ludi, Miss Maan, thank you. Thank you so very much for trusting me. Anyway, as I was sharing kanina, sa mga coaching sessions ko, there are times when sasabihin nila sa akin na, Chris, alam mo, parang talking to you sometimes is so provocative na
minsan, tapos na tayo mag-usap, pero naririnig ko pa rin yung boses mo. And I said, is it a good thing or is it a bad thing? Kasi if it's a bad thing, let's, change the approach siguro. Yeah. Sabi na, no, it's a good thing naman. Pero napapaisip lang talaga ako, which is, I think, good, diba? So, parang ito, Winner Ka Pinoy is like coaching on air or seminar on air. Yeah, diba, dear friends? So, yeah. So, wag na masyadong magbigay ng meaning. Hindi lang naglagay ng emoji doon sa message niya, nagdamdam ka na kaagad. Ako ma-emoji talaga ako. Parang kahit sa team, oy team, thank you so very much. Sino ba ang nasa team ngayon? Andali lang Oh, wala pa. Should I assume that it's the same team? Mr. Erwin Makatangay, Miss Jel Caran, Mr. Wilson Abrea, Mr. Nico Edles, are you the team today? Thank you so much for helping me make this broadcast possible. Maraming salamat po. Alam niyo mga kaibigan, I'm so grateful for the team, for making Winner Ka Pinoy possible still, no? Via Zoom. I'm so grateful for this technology talaga. Hello to Mr. Vic Valparaiso. Hello to you and to your family. Kaya wag na masyadong gumagawa ng kwento. Minsan wala naman talaga kaming intention na saktan ka. Pero nasaktan ka dahil ginawan mo ng kwento yung nangyari o yung ginawa namin, di ba? So, better feelings create better interpretations. Try nyo lang. 'Di ba? If you're happy, pag masaya ka, 'di ba? If you're in love, napansin mo, walang makapanakit sa'yo. Walang makakasira na araw mo. Kasi lahat na nakikita mo maganda. Kahit yung pag-ulan, okay, 'di ba? Kasi masaya yung damdamin mo, in love ka eh. Right? I'm walking on sunshine. Pag in love ka, you're like walking on sunshine. You don't have to be in love with a partner, you could be in love with life. Pwedeng in love tayo dun sa pagkakataon para makapagsilbi sa iba. So better meaning, better na interpretation, better na kwento. Kaya ang lagi ko nagsasabi minsan sa mga coaches ko is that try nating palitan yung kwento. Hindi, Chris, yun talaga yun. Try lang nating palitan yung kwento. What if lang, diba? Tapos magbabago yung pakiramdam mo, magbabago yung emosyon mo dahil pinalitan mo yung kwento. Hindi lahat ng hindi pagpansin sa'yo ay rejection. Baka may problema lang silang pinagdadaanan. Hindi lahat ng sagot sa'yo ng K, hindi ba lang matay pang okay ng buo? Hindi lahat yun may meaning, di ba? Baka nagmamadali lang o nagdadrive kaya. Hindi lahat ng delay personal sa'yo, di ba? Di ako mahalaga. Hindi yung lahat ng pagtanggi sa'yo, hindi ka pinautang. Hindi ako pinautang, grabe, wala siyang utang na loob. At hindi lahat ng pagkakamali, katapusan na ng mundo mo. No. It's the story we create that punishes us. Alright, friends? Kaya lagi mong tanungin, totoo ba to? O baka gawa-gawa ko lang tong meaning na to? Everybody heals with love. Everybody wants to be loved. Diba? Everybody. Kaya, try lang natin. Alright, friends? Try lang natin. So, how do we create better feelings? Punta na tayo sa pinakamahalaga. Kasi alam na natin na our thoughts impact the way we feel. Pag pangit yung iniisip, pangit din ang nararamdaman. Pag hindi maganda yung nararamdaman, pangit din ang pagkilos, pangit din ang pagtugon, di ba? Pangit din yung relationships. Pangit yung buhay. Kahit gaano kasarap yung pagkain. Hi, Vic! Arakada? Ay, hindi. Sunday gali subong. Wala si Vic. Yung aming paboritong chef. Siyang nagpapasarap ng mga pagkain namin lagi. Ayan. So, i-regards nyo na lang ako mga katoda kay Marivic, sa boss. Ayan. Okay. Let me see. Pag maganda ang iniisip, maganda rin ang pakiramdam. Okay. Ngayon, ang problema, hindi lahat na nangyayari sa paligid natin maganda. Right? So, pag sinunod natin yung nakikita natin na, ang pahit ang pag-uugali niya, hindi maganda to, yan. Tapos, ganun din yung interpretation natin, talagang walang mangyayari, di ba? So, that's why, my first suggestion, dear friends, is pause muna. Pause. Take a deep breath. Paborito ko to PBC. PBC ang acronym niya. Pause.
Stop. Huwag ka muna mag-react, di ba? Breathe. Huminga ka muna ng malalim. By breathing deeply, babalik yung, yung thinking capacity mo, makakapag-isip ka ng tama. Then you choose. PBC. Pause, breathe, choose. Pili ka. Papatulan mo ba o hindi? Diba? Susugod ka ba o you'll just have to, retreat. Sa pagitan ng nangyari at sa tugon mo, naandun yung power mo, yun nga sabi ni Viktor Frankl. In between the stimulus, yung nangyari na hindi mo kontrolado, at yung tugon mo na kontrolado mo, in between that is your power. Nandun yung kapangyarihan mong pumili. So pause, breathe, choose. Alright, dear friends? Nice, no? And then, try to name what you're feeling. Sabihin mo na nasaktan ako. Yan. Nag-aalala ako. Just name it. Para lang, once you name it, mas mabilis mong pakalmahin ang sarili mo kasi pag pinangalanan mo yung emosyon mo, huhupa siya. Kasi na-acknowledge mo na eh. Na-acknowledge ko na, I'm anxious, di ba? I'm a little bit anxious. Sa nangyayari ngayon, parang, how will I survive? Nangyari na yon. So, in-acknowledge ko na yung nervyos ko na yon, So, ando na ako sa punto na, okay, nalagpasan ko ang pandemic, malalagpasan ko din to. So, ikaw din, kaibigan. Pangalanan mo yung nararamdaman mo. Takot ako. Nagsiselos ako. Naiinggit ako. Just say it. Wala namang masama in identifying it. That's not who you are. Nararamdaman mo lang siya. Right? At ito, pinaka-powerful before I play for you a new song. A beautiful song. Yeah, time flies. It's 11:45 already. Shift your physiology. Kayo namang naging participants ka sa training. I'd like to thank lahat na mga umattend ng the engagement puzzle. Thank you so much. Thank you sa Nexus Technologies. Thank you sa IG Forge, sa Top Rigid, sa NBF. Did I miss anyone? I think yun lahat, yes. Thank you so very much for sending participants to that very joyful training. Anyway, naalala ko, shift your physiology kasi lagi ko sinasabi yan. Just by changing yung posture mo, i-relax mo lang yung posture mo, mag-iiba rin yung paghinga mo. Ilakad mo lang. Kaya yung mga iba, di ba, pag mainit ang ulo, they take a walk or tumatakbo o nag-exercise, di ba? Or sumasayaw. But when you shift your physiology, you change the way you feel also. Kaya, huminga ng malalim. I-relax mo yung katawan mo. Isayaw mo. Ayan. Kaya meron ako laging, mag-exercise tayo tuwing umaga. Tuwing umaga. Sige na, mga kaibigan, 2 minutes, 3 minutes, it wouldn't hurt. Alright? So, change your physiology. At isang bagay pa, aside from posture mo, ituwid mo yung likod mo. Yan, tuwid mo yung likod mo. One thing else you can do aside from deep breathing is to smile. Ngiti ka. Ngiti. Sa iyong ngiti, ako'y nahuhumaling. Ngiti lang. Kasi pag ngumiti ka, iisipin ng utak mo na, uy, masaya siya. And it will produce happy hormones for you. Yes, try mo lang. Try mo lang. And tell me next time we're together kung nag-work siya. Right? And syempre, huwag mo kakalimutan na pumili ng mas magandang kwento, ng mas magandang ibig sabihin. Kasi malay mo, yung ibig sabihin na binibigay mo or yung kwento na binibigay mo is hindi talaga nakakatulong sa'yo, di ba? Alright, dear friends? Enjoy this very beautiful song para ito sa inyo lahat ng mga nakausap ko lately na parang feeling nyo, life is just so difficult. Anday ko namang pagsubok, sabay-sabay pa talaga. This is for you. This is a beautiful song, Maghintay Ka Lamang by Gerald Santos. Kung hindi ngayon ang panahon na para sa iyo, huwag maiinip dahil ganyan ang buhay sa mundo. Huwag mawawalan ng pag-asa, darating din ng liga.
ligaya. Ang isipin mo'y may bukas pa na mayroong saya. Kabigo ay hindi hadlang upang tumakas ka. Huwag kang iiwas pag nabibigo, dapat na lumaban ka. Ang kailangan mo'y tibay ng loob kung mayroong pagsubok man. Ang liwanag ay di magtatagal at muling mamamasdan. Ikot ng mundo ay hindi laging bigati at kasawian. Ang pangarap mo ay makakamtan, basta't maghintay ka lamang. Kung hindi ngayon ang panahon na para sa iyo, huwag maiinip dahil ganyan ang buhay sa mundo. Huwag mawawalan ng pag-asa, darating din ang ligaya. Ang isipin mo'y may bukas pa na mayroong saya. Kabigo ay hindi hadlang upang tumakas ka. Huwag kang iiwas pag nabibigo, dapat na lumaban ka. Ang kailangan mo'y tibay ng loob kung mayroong pagsubok man. Ang liwanag ay di magtatagal at muling mamamasdan. Ikot ng mundo ay hindi laging bigati at kasawian. Ang pangarap mo ay makakamtan, basta't maghintay ka lamang. Ang kailangan mo'y tibay ng loob kung mayroong pagsubok man. Ang liwanag ay di magtatagal at muling mamamasdan. Ikot ng mundo ay hindi laging bigati at kasawian. Ang pangarap mo ay makakamtan, basta't maghintay ka lamang. Ang pangarap mo ay makakamtan, basta't maghintay ka lamang. Maghintay ka lamang by Gerald Santos. What a beautiful, beautiful song, isn't it, dear friends? Sabi nga sa kanta, ang pangarap mo ay makakamtan basta't maghintay ka lamang. Kung hindi ngayon ang panahon, dadating din ang umaga, sabi nga lagi. Di po ba mga kaibigan? And so, dear friends, sana ngayong tanghali ay nai-inspire ka to take a look at life more beautifully, with a better lens. At merong sinasabi ang mga neuroscientists in their study of the brain na yung mga nararamdaman natin, yung mga emotions natin, they last only 90 seconds actually in the body. Yung chemical surge. Nyari, galit ka, di ba? Tapos parang may chemical na na-produce sa katawan mo. It only lasts for 90 seconds. Kaya mag-intay ka lang sana ng 90 seconds. Hindi siya relevant to sana mag-intay na kanta. Pero mag-intay ka lang ng 90 seconds, 1.5 minutes. Huwag kang magsabi ng kahit ano. Don't do anything. Just take deep breaths. Pause for 90 seconds. Breathe. After 90 seconds, you get to choose better. Huwag nating pahabain. Minsan pinapahaba natin. Minsan yung 90 seconds umaabot ng 90 years, di ba? Grabe yung galit natin. Kasi paulit-ulit nating iniisip na, inapi niya ako. So, feel it fully, what you feel.
but don't feel it endlessly. Huwag mo siyang gatungan ng ang dami-dami mo ng kwento masyado. Right, dear friends? So siguro, let's feel better by being more grateful, siguro. Pwede nating mas pagtuunan ng pansin yung what's going on in our lives now that's good. Buhay tayo, wala tayong sakit, nakakakain tayo, di ba? Maayos yung pamilya natin. Thank you, dear God. Thank you. Right, dear friends? Nawalan ka ng trabaho, pero pinapautang ka. Maraming salamat po sa mga nagpapautang sa akin. Thank you, dear God. Right, dear friends? O may mga kamag-anak ka na tumutulong sa'yo dahil alam nila na hirap ang buhay ngayon. Salamat. Maraming salamat. Marami pa ring maganda kung pagtutuunan lang natin ng pansin. And yun nga, learn to do deep breathing. Yari, yung box breathing, inhale ka, inhale ng 4 na bilang, hold ng 4 na bilang, exhale ng 4 na bilang, then hold ng 4 na bilang. Parang box lang talaga. Kakalma ka. Kasi ganon talaga ang ginagawa ng paghinga, no? Parang ibinabalik tayo sa ating, kung saan yung best na tayo pwedeng mag-isip. And then of course, the better story strategy. Huwag mong bigyan ng masama na kahulugan agad, di ba? Create a better story. Yun lagi. I think that's, kahit yun lang ang iuwi nyo today. Hello to Mr. Nelson Malinaw. Good morning, Ma'am Chris. Happy Sunday. God bless from Bacoor City. Abaw. Thank you so much sa inyo lahat dyan na nakikinig sa Bacoor o nanonood. Maraming salamat po. Let me check if we have other messages. Nako, ang bilis ng oras. Oh, Tita Karina, listening to Winner Ka Pinoy. Yes, more prayers now. Kaya a blessed divine mercy Sunday today. God is full of compassion and rich in mercy. Take care, Chris, and God bless. Thank you, Tita Karina. Thank you. And let me see. Chris, ano ba yan? Let me see if you have other messages. From Maribel Galliardo. Hello, my dear. Ayan, happy Sunday kayong Manang Chris. Kapugay, galing at husay. Bilib kami sa hatid mong talino bilang isang guro ng radyo. Winner Ka Pinoy dahil masaya ang kwento. Bata man o matanda, mas maraming matututo. Malay mo, balang araw, sila'y abogado na handang magtanggol na sa aapi sa bayan. Wow, that's nice. God. Oh, nice. Thank you so much, Miss Maribel Galliardo. Ading, nagpintas mo tenda ito eh. And there's a message here from... Sino to? Walang pangalan? This is a message from... Sino to? 21001. Hello, Ma'am Chris. Nga, nagsing pintas ka, nagsing pot. There's only one who messages me like this. Is it you, June? Paano naman po kung ayaw mo namang magalit dahil alam mo ang kahihinatnan? Pero may pagkakataon naman na nagpapatong-patong o nagkakasunod-sunod ang mga di magandang nangyari sa'yo na sanhi ng pagiging masama ng pananaw mo. Nangyayari po kasi sa akin yan at automatic na gumagalaw ang katawan ko. Nakakagawa ng hindi maganda. June, is this you? Kaya gawin natin yung reset. Daily reset kung posible. Kasi June, totoo naman din to, no? Na may mga times, sunod-sunod na yung mga, no? Kaya mga iba, di ba? Parang sunod-sunod yung pagsubok nila, sunod-sunod. Tapos wala silang pinagkakwentuhan, walang makausap, alam mo yun, wala silang strategies to calm themselves. Hanggang sa sabi nga, naku, yung huling straw that broke the camel's back. Na parang isang maliit na lang na provocation, tapos nagwala na, nag-amok na. So sana hindi tayo umabot sa ganyan, ha, June? At kaya pag na-provoke ka, na-trigger ka, take deep breaths already. Sana may kaibigan ka, kamag-anak na pwedeng makausap. Oh, time flies. We're about to end. I'll discuss that again another time, ha, June? Hi, Miss Chris. Paano kung yung nakaka-trigger sa akin ay ang boss ko? Araw-araw halos ko siya nakikita. Napapagod na ako. Alias stressed. Oh, my dear. Hindi kasi lahat ng mga boss ay nagkaroon ng leadership training, so hindi talaga sila marunong minsan mag-lead. Anyway, try to reframe. Isipin mo na lang, it's not about you. Diba? Create a better story. Baka mas malaki lang ang responsibility niya, kaya hindi siya, alam mo na, nakakatugon sa'yo ng tama. So,
or kung talagang sobra na talaga yung stress mo, try to look for a better job, with a better environment. Okay? Yun yung last recourse natin. Pero try to create a better feeling story. Try mo na wag bigyan ng pangit na kahulugan yung ginagawa niya para hindi ka masyadong ma-stress. What a beautiful episode today, Miss Chris. Uulitin ko to pakinggan with my husband kasi minsan maayos naman kami sa umaga. Tapos maya-maya lang, nag-aaway na kami. Haha. God bless you and winner ka Pinoy, SLP. Thank you, my dear. Thank you. Oh my goodness. It's really, hindi ko pala na-announce yung ating winner ka Pinoy number kanina. No? So thank you so much for these very nice messages. Ganyan talaga, ako din naman. Minsan pagising ko, okay yung mood ko. Tapos maya-maya lang, hindi na pala okay. How dare me, di ba? Pero ganun talaga. Ang kailangan mo ay tibay ng loob kung mayroong pagsubok man. So, yun lang, dear friends. Move also, move. Emotions are energy in motion. So, next week siguro yun ang pag-uusapan natin. How can we better improve our energy? Kasi kapag maganda ang energy mo, kaya yung mga taong may sakit, di ba, bugnutin, di ba, laging galit. Kasi nga, di ba, parang they don't have, lahat sa kanila parang ugly story. Kasi masakit, may masakit sa kanila eh. Aww. It's time to say goodbye. How could this be possible? Time really flies. Ayan, I would like to thank the team, Mr. Erwin Makatangay, Miss Jel Kiran, Mr. Wilson Nabrea, and Miss Kyle Dangate. Thank you so much, team. Mga kaibigan, salamat sa pagsama ninyo sa akin ngayong tanghali. Sabayan niyo na po ako, sikapin natin maging isang tunay na Pilipino sa isip, sa salita, at sa gawa. At huwag mong kakalimutan, kaibigan, ha? Winner ka, Pinoy. Sumainyo ang isa na namang makabuluhang palatuntunan sa radyo. Winner ka! Pinoy! Muling umantabay sa parehong oras, alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Dito lamang sa DZXL 558. Winner ka! Pinoy!